Kaya nga po, simple lamang po ang mensahe, sapagkat kahit sa pagtulog ko, binibigyan ako ng Diyos ng mensahe. At sa paggising, isinusulat ko yung aking natanggap o di kaya ako'y gising, ako'y nakikinig. Kaya nga sa panalangin, ang unang magsasalita ay ang Diyos. Sa pananalangin, ang unang gawain natin ay pananahimik at pakikinig kung ano ang gusto ng Diyos na usapan. Amen? Yun po ang tamang pag-umpisa ng panalangin. Pakikinggan mo ang boses ng Diyos para marinig mo kung ano ang gusto niyang pag-uusapan ninyo. So tayo po'y manalangin at ito na po ang mensahe. O Diyos, aming Ama, dakila at napakabuti. Ang iyong banal na kalooban at ang iyong banal na plano, ang siya lamang iyong isa sa katuparan. Kaya salamat sa pagkaligtas namin at salamat din dahil kami ay merong papel na gagampanan sa iyong dalisay at kabuuan ng iyong plano. Sa iyo ang lahat ng papuri, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, Pilipino tayo dahil tayo ay espesyal na lahi sa Diyos. Linikha ng Diyos, sabihin mo, ang Pilipinas at inilagay ng Diyos sa lahat ng lupain ng Pilipinas, ang lahat ng mayayamang mineral na naghihintay kapag ikaw ay nabuhay sa lubusang pagtitiwala sa Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung lahat po ng pagpapala ay darating lamang dun sa totohanan ng nakikipag-ibigan sa Diyos. Maganda po ang ating mga balak, napakaganda po niyan. Pero higit pong mas maganda ang balak ng Diyos. Kaya pag natutunan mo ang balak ng Diyos at iyong ginawang buhay mo ang balak ng Diyos, iyon ay pangarap ng Diyos at makikita mo ang isang pangitain na aayon dun sa orihinal na plano ng Diyos. Banal na Espiritu, isiwalat mo sa bawat isa ang pagsisiwalat mo sa akin at ibigay mo sa kanila ang pagkaunawa at magkaroon sila ng matibay na paninindigan na ito ay kanilang gagamitin sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan sabi ni Solomon, wisdom is your sister. Understanding is your kinsman. Ang karunungan ay iyong kapatid na babae at ang pangunawa ay iyong mapagkakatiwalaang kaibigan. Yan po ang kinsman. An adequate friend that can help you all the time. Kaya nga po, iyong unawain, ang maraming kaibigan ay mapanganib. Sabi ng Kawikaan, sino ang merong tapat na kaibigan? So ngayon, hindi po lahat ng kaibigan ay makatutulong sa iyo at hindi mo rin sila matutulungan. Tapat lamang na kaibigan ang magiging iyong kapit-bisig anumang panahon. At iilan po ang tapat na kaibigan. Kaya kailangan kayong mag-asawa ay magpakatibay sa isa't isa dahil walang ibang tapat na kaibigan kundi yung kasama mo sa iisang bubong. O banal na Espiritu, isiwalat mo po ito sapagkat ang asawa ang siyang tanging tapat na kaibigan. Mag-ibigan ang bawat mag-asawa mula ngayon ng higit kaysa mga nagdaang panahon ng kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. So nais kong basahin natin ang Matthew 7 ng tuloy-tuloy from verse 19 to 27. Pero ito po ang titulo, Seeker of Sure Faiths. Seeker of Sure Faiths. So kung naghanap ka at iyong ilalagay sa katiyakan ng iyong pananalig, ito ay iyong makakamit. Basahin po natin ang Matthew chapter 7 from 19 to
27. At makikita po ninyo kung sino ang papunta sa ulap. Every tree that bringeth not forth good fruits is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits you shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Banal na Espiritu, ito ay katotohanan ng kailangang aming maunawaan. At ikaw lamang ang makapagtuturo dahil ikaw lamang ang may alam ng lahat ng katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, turuan mo kaming lahat. Amen. So atin pong pansinin, kung ikukumpara natin ang ating sarili sa mga alagad ng Panginoong Jesus noong una, ano ang kanilang katangian? Nagpapagaling sila ng may sakit. Napakasipag nila. Nagpapalaya sila ng mga demonyo. So, ibig sabihin, bakit sila ay pinagsabihan ng Panginoon, I never knew you. Yun pong word na new, ang laman po ng word na new ay intimacy, intimate relationship with God. Yun po ay mataimtim na pakikipag-ibigan sa Diyos. Kaya laging tandaan po natin, hindi niya titingnan ang ating mabubuting gawaan, titingnan niya yung oras na ginugol natin sa kanyang piling. Ang mahalaga sa Panginoon ay lagi tayong nakikipag-fellowship sa Kanya. Lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya. Lagi tayong nakikipagniig sa Kanya. Kaya dumarating ang masasamang panahon, 300 plus ang kilometro nung bagyo, lumakas kaysa 250. Pero pansinin po natin, ang layunin nun ay dalhin ng mga tao para tumingala sa langit at tumawag sa Diyos. Ang lahat ng mga suliranin ay para ang tao'y tumigil na sa kanyang katalinuhan at siya'y tumingala sa langit at sabihin niya, sinasamba kita, napakarunong mong Diyos. Huwag kang magsayang ng araw na you will explore, you will start a new adventure. Sa daigdig pong ito, marami na po ang nabigo sa adventure. Pero kung ikaw po'y magpapakaalam sa salita ng Diyos, may kabiguan man, tatawa ka at sasabihin mo katulad ni Thomas Alva Edison. Kaya pag naaalala ko ang ilaw sa panahon ng gabi, naaalala ko si Brother Thomas Alva Edison. Kung siya'y sumuko sa kanyang pag-i-experiment for 1,000 times, grabe! 1,000 times hindi siya nagtagumpay. At napagod yung kanyang mga kasama at ang sabi ng mga kasama niya, hindi po ba tayo titigil? 1,000 times na tayong bigo at mali. At nadilat ang mata ni Thomas Alva Edison, sinong nagsabing tayo nagkamali? Hindi tayo nagkamali, hindi pa lang natin alam ang buong katotohanan. Kaya nung
ipinagpatuloy niya, napasindi niya ang kawad. At para nung magsindi na, sabi niya, eto na ang kailangan ng sangkatauhan. Nagsindi, kailangan nila ang kandila para magliwanag doon sa lugar. So as the years go by, na-improve yung principle and design. Kaya napapakinabangan natin ang ilaw na katulad ng liwanag na ito. Dahil nakita yung pinakang basis ng ilaw. Yan, nais kong iyong maintindihang mabuti na makikita mo po at lagi po tayong ginagamit natin ang salita ng Diyos at atin itong inilalagay sa ating sarili. Katulad noon, tayo ba ay nagpapagaling ng may sakit? Tayo ba ay nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus? Ay palagay ko po, hindi makasasagot ang 99% lahat na naririto at magkikinig sa broadcast. Dahil maraming Kristiyano ay takot sa sakit at takot sa demonyo. Pero huwag kayong mag-alala. Ngayong sandaling ito, kung talagang iyong tatanggapin ang katotohanan, magbabago ang iyong buhay, ang demonyo na ang matatakot sa iyo. Mga diablo na ang iiwas sa iyo. Amen? At ang sakit ay hindi magtatagal sa iyo. Pero meron pong susi. Laging tandaan mo, ang susi ay gamit, pambukas at pansara. Isara mo ang sumpa at kabuisitan sa iyong buhay at ibukas mo ang biyaya at pagpapalang walang hanggan. Amen? So, it is you. That key is in your mouths. Whatever you say, believing that you will receive it and then you will have it without doubting. Amen? So, ngayon ating unawain. Ang sabi dito, itinulad ang kanyang mga alagad sa isang mabuting puno. Tingnan natin ang verse 19. Kailangan makita mo po kung ano tayo. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. So pansinin mo po, na ikaw at ako ay itinulad ng Panginoon, bagamat hindi tayo kaharap noon, sa isang puno. Tatanungin ko kayo ba'y may puno ng mangga sa lalawigan? Ilang taon na yung puno ng mangga? Sino ang mas mahaba ang mga taon? Puno o tao? Puno. Ayun, salamat. So, ngayon, itinulad ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, inilalarawan niya na kayo ay mga puno. Hello? So, ang puno ay, ang haba ng buhay ng puno ay sang-ayon sa makikitang mabuting bunga. At ang sabi ng Panginoon, bawat puno na hindi nagbibigay ng mabuting bunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Amen? Sa verse 20, wherefore by their fruits you shall know them. Ang kanyang tinutukoy dito ay ang mga bulaang propeta. Sapagkat itong mga bulaang ito ang nagbibigay ng takot at humahadlang sa mga nakatakdang biyaya at pagpapala. Iurong po natin na sa verse 15 at makita natin yung konteksto. Anong sabi rito? Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So, ito'y babala. At sabi rito, magtanda kayo at inyong kilanlin ang mga bulaang propeta. Sino po ang mga bulaang propeta? Yung nagpapahayag ng mga hindi totoo. Matanda ka na, kaya ikaw ay magkakasakit. Yun po'y bulaan.
Pag sinabing propeta, yung nagpapahayag. Bagamat itong propetang tinutukoy dito ay about the Word of God, pero hindi mo namamalayan na sabihin matanda ka na, kaya normal lang ang magkasakit. Ito po ang isang laging nakikita ko. Tayo ba'y tatanda para lamang magkasakit? Payag ka ba na ikay tatanda para magkasakit? No. Huwag mong papayagan yun. Dahil ang sabi ng Biblia, kahit kayo'y matanda na, hindi ko kayo pababayaan. Kahit wala na kayong lakas, bibigyan ko pa rin kayo ng kalakasan. Amen? Kaya yung iba ay bata pa'y matanda na dahil natatakot sa pagtanda. Kaya kailangang magikang laging nasa kagalakan sa Diyos. Yeah, beware of false prophets. Kaya pag merong mga tao nagkukwento sa iyo na ganito, ganon, si ganito, yung kakilala natin, yung kaeskwela natin, ganito ang nangyari. Ganon ba? Ay, ganon din ang nararamdaman ko. Nako, malapit ka na. So beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Kaya nga, ang sabi sa verse 16, ano po ang sabi? You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? So pansinin mo po, makikilala ninyo ang mga bulaan sa pamamagitan ng kanilang ugali. Siyasatin mo kung paano niya iginagalang ang kanyang asawa. Siyasatin mo kung ano ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak. May karapatan kang siyasatin yun para hindi mo napakinggan ang lahat ng kanyang sasabihin. May karapatan kang siyasatin ang buhay ko. Minamaltrato ko ba ang aking asawa? Dahil ang sabi ng Biblia, hindi pwedeng mangangaral at lingkod ng Diyos ang isang taong hindi mapangasiwaan ang kanyang sariling sambahayan. Paano niya pangangasiwaan ang buong simbahan? Magsiyasat ka. Maraming gustong pastor, pero ayaw ng pagsubok, ayaw ng krisis, ayaw lumakad sa wala. Tahimik. Ang pagpapastor po ay pagpasok sa wala. Ang pagpapastor po ay pag-iwan sa meron at pagsasanay na magkaroon mula sa wala. Kaya nga po ating unawain, hindi ko po kayo tinatakot, inilalagay ko lamang kayo sa katiyakan. It's not play to be a pastor. It's warfare. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Verse 17. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. So, ang tinitingnan po lagi ay bunga. Makikilala mo ang puno sa kanyang bunga. Napakadali pag puno ng mangga at namunga ng mangga, ay, puno ng mangga, puno ng bayabas, ay, puno ng bayabas. Amen. May bunga. Amen. So ngayon, kapansin-pansin po na bakit sila itinakwil ng Panginoon sa verse 21. Alam mo, kailangan ito ay iyong gamitin ng kailangang masinsinan itong gamitin. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, sabi ng ating awitin, and everyone that call on the name of Jesus shall be saved. That is about salvation. Hello? So, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. So, ngayon kailangan ating maunawaan, ano ba yung kalooban ng ating Ama? Tatakutin ka at sasabihin ng marami, nagtatata ka na. Ang sabi ko, pambihira, itinuturo ko na noong 1985. Ngayon, ito pa rin ang itinuturo. Hindi pa rin nangyayari yung Antikristo. Dahil sa Thessalonica, sinabi ron, hindi darating ang Antikristo hanggat ang simbahang puspos ng Espiritu ay nasa ibabaw pa ng lupa. Walang puspos ng Espiritu matatatakan ng dyablo. At yung maiiwan, hindi magpapatatak sapagkat bibigyan ng Diyos ng kakayahan na unawain kung ano ang ibig sabihin ng 666. Kaya nga tupagin mo ay ang iyong personal na buhay sa kasalukuyan. Pag-aralan natin ang rapture, pero lalo't higit ay ating patibayin ang ating kasalukuyan.
Kung ano tayo, yun ang ating kinabukasan. Kung ano tayo ngayon, yun ang ating magiging kinabukasan. Kung ikay may takot sa Diyos ngayon, sa pagdating ng matinding mga labanan at pagsubok, ikay may takot pa rin sa Diyos. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse 22. And then will I profess unto them, I never knew you. Or so many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have we cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Pero itatakwil sila, ang dami nilang ginawa. Ay paano na kaya tayo, wala tayong masyadong nagagawa? Kaya nga po ating unawain, bakit sila itatakwil? Ito po, nais kong iyong maunawaan, yung iyong kaunlaran sa buhay. If you believe that it is because of Jesus, then you are doing the will of the Father. Yung iyong kalusugan ngayon, it is because of the name of Jesus. And if you acknowledge that it is because of Jesus, then you are doing the will of the Father. Amen? So pansinin po natin, ang problema nitong kanyang kausap na ito, pag inakala nila na sila ang Hesukristo. Kaya naman, gumagaling ang may sakit ay sa pangalan ni Hesukristo, hindi sa pangalan ng alagad. Kaya lumalayas ang dyablo, hindi sa pangalan ng mga alagad, kundi sa pangalan ni Hesukristo. Sa makatuwid, yung mga alagad ay walang nagawa sapagkat ang gagawa ay si Hesukristo dahil ang kanilang ipinangangalandakan at kanilang ipinagsasabi ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Kaya kung sa ating buhay, maiiwas natin ang ating sarili sa kapahamakan kung sasabihin natin, dahil kay Jesus, kaya ako nakakapangaral. Dahil kay Jesus, kaya ako ay may buong pamilya. Dahil kay Jesus, kaya maunlad ang aming buhay. It's all because of Jesus. If not for Jesus, we are nothing. Apart from Jesus, we cannot do any good things. Kaya habang ikaw ay bata pa, do not enter into an adventure without first acknowledging Him. Any project, hindi po pwede ang tapang lang dyan, kailangan po ang patnubay. Pag natiyak ko ng kasama ko ang Diyos, wala nang pwedeng humarang sa akin. Pag natiyak ko na ganun ang sabi ng Diyos, ano ang ibig sabihin ng ganun? Go! Amen? So, hahayo po ako kahit wala akong kasama. Sapagkat ako'y naniniwala na pag-go sa Diyos, ang buong langit ay nasa aking paligid. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang heavenly host ay kasama ng mga masunurin. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, alam mo, sa pangalan ni Jesus ka lamang uunlad. Sa pangalan ni Jesus ka lang, magiging malusog. Sa pangalan ni Jesus ka lamang magiging matagumpay. Walang ibang pangalan na ibinigay sa langit, silong ng langit, lupa at ilalim ng lupa sa kaligtasan ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Palakpakan natin ang pangalan ni Jesus. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So una, alam mo ba kung sino ka? O sasabihin mo, ako si Greg Durante, pinanganak sa Tayabas, Quezon, at ang tatay at nanay ko si Graciano at si Visitasyon, at ako ay nag-aral sa ganong paaralan. Ako. Yun ang pagkakilala ko sa sarili ko. At ikaw din, pag tinanong ka, ay parang kang CD player. Ako, katulad ng mga Marines, pag nahuhuli, what is your mission? Sasabihin lang niya, ay pangalan niya, ranggo niya, yun lang. At gugulpihin siya ng mga Vietcong at muling sasabihin niya ang what is your mission? Ang kanya lang sasabihin, pangalan, ranggo, tapos. At hanggang sa siya ay mamatay, bubugbog para lamang kunin kung ano ang mission. Yan, nais kong ipaunawa sa inyo na kailangan bukang bibig mo ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At tandaan mo po ito, doon lamang tayo magiging matatag, matibay, at laging nasa ibabaw ng lahat ng pagsubok at krisis. Kaya nga po, ito, nais kong makilala mo ang iyong sarili.
ikaw, tingnan po natin, sa 1 Peter 2:9, ikaw ay isang saserdote. You are a priest. As Christian, we are all priests. So short of knowing these truths, anything that is unknown to you, you will not do. Ano bang bagay na hindi mo alam, hindi mo gagawin. Tama po ba? Hindi mo naman alam na ikaw pala'y pare. But you are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So pansinin po natin, kapag alam mo kung sino ka, ang gawain ng bawat isang alam kung sino siya, praises of Him. You should show forth the praises of Him. Ano po ang ibig sabihin? Madali po ang purihin ng Diyos. You are my fortress. You are my shield. You are my rock. That is praising Him. Pero showing His praise, hallelujah, kaiba po yun. Buhay mo ang ipakikita mo na siya nga ang iyong fortress, na siya nga ang iyong tagapagtanggol. Amen. Hallelujah. So showing forth His praises, nangyayari that He is your shield, He is your stronghold, He is your fortress. Sapagkat hindi ka natitinag at tuloy-tuloy ka na ang Diyos ay iyong pinaglilingkuran. Tuloy-tuloy ka sa mahirap o maluwag, ikaw ay tuloy-tuloy through thin and thick. Ikaw ay tuloy-tuloy at ikaw ay nagsisisigaw pa rin. Jesus Christ is Lord. That is showing His praises. Amen. Hindi po ako tatanda ng ganito kung hindi ko isinasabuhay ito. Kaya nga po, nais kong iyong maintindihan, you are a chosen generation. Ano po ang chosen generation? Hindi ako dahil ako'y Durante ang aking family name, hindi yun ang aking lahi. Iisa ang lahing kinabibilangan ng simbahan. At kung makikita mo sa Matthew 1, maunawaan mo ang 14 generations. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat, kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. 14 mula kay Abraham, 14 hanggang sa Babylonian exile, then from Shealtiel, lumipat kay David, papunta kay Jesus. And the last generation is the generation of Jesus Christ. So we belong to one surname, Jesus Christ. So, we are chosen generation because of Jesus Christ. We are a royal priesthood. Why? Because of Jesus Christ. Amen? Pansinin po natin na ang priest ay galing sa Levitical tribe. Pero nagkaroon ng saserdote na galing sa Judah. At ang galing sa Judah ay ang Panginoong Hesukristo nung siya'y magkatawang tao. So, He is the priest and He is high priest forevermore, more than Melchizedek. Hello? So, you are a chosen generation, the church, the believers, the Christians. We belong to that chosen generation, and that generation is the generation of Jesus Christ because Jesus Christ is the head of the church. A royal priesthood. Ano ang ibig sabihin? May dugong bughaw. Because we are in the lineage of the King, and Jesus is the King of Kings, so we have a royal blood. Amen. So, a chosen generation, a royal priesthood, and unholy nation. So sa dami natin mula noong umakyat ang Panginoon sa langit hanggang ngayon, there is one nation. An invisible nation made up of chosen people, made up of priests.
made a holy nation. Ibig sabihin, kaibang bansa. At itong bansang ito, walang GSIS, walang SSS, walang PhilHealth, walang casino. Hello. So ano po ang ibig sabihin? Unholy nation, dahil the one who will give all the provision is God alone. Jesus alone. A peculiar people, yung pong peculiar ay special. Ibig sabihin, walang katulad. Kaya, kung alam mo ito, nakabilang ka sa hinirang na lahi, na ikaw ay may dugong bughaw bilang pari. At ikaw ay espesyal na tao, nakabilang sa hinirang na bayan ng Diyos, makikita ang katangian ng Diyos sa iyo, sapagkat sa panahong dumaraan ka sa pag-uusig, you keep your mouth shut. At pag ikaw ay nanghihina ang katawan, you open your mouth wide and give thanks. Sa pag-uusig, keep your mouth shut. Sa mga tiisin, open your mouth wide and praise and thank Him. Amen? Naagawan ka ng promosyon sa iyong trabaho, open your mouth wide and praise Him. Alisin mo ang sama ng loob dahil ang Diyos ang namamahala sa iyong buhay. At ikaw ay iaangat ng Diyos na makikita ng mga umagaw sa iyong posisyon. Naalala ko't madalas ko itong patutuo sa isang malaking sa korporasyon ng gobyerno. Siya ay napakatagal na directress ng isang division. At siya ay qualified na sa higit na mas mataas na promosyon. May dumating na bago na malakas sa mga bosses. So ang inilagay doon sa dapat ay kanyang posisyon batay sa seniority ay yung bago. At siya ay tumaas ang dugo at naisugod sa ospital at pinaalam sa akin dahil siya ay kasali doon sa Bible studying pinangangasiwaan ko. At binisita ko siya at sabi ko, bakit tumaas ang dugo mo? Bakit ikaw ay nagkaroon ng high blood pressure? Sabi niya, Brother Greg, sama-sama ang loob ko. Ikinuwento niya. Ang sabi ko, gusto mo bang mamatay na? Aba, hindi, Brother Greg. Kaya nga ako nagpapagamot eh. Eto, patawaran mo yung mga boss mo, patawarin mo yung bagong kumuha ng iyong posisyon, magpuri ka, magpasalamat ka sa Diyos. At nakalabas siya ng ospital, ginawa niya yung payo ko. Pag hihingi ka po ng payo sa akin, gawin mo. Dahil pag hindi mo gagawin, hindi na kita papayuhan uli. Dahil yun po, pag ako'y nagpayo at sinunod, yun po ay galing sa wisdom of God. Sa kasaysayan po ng mga pinayuhan ko, hanggang ngayon buhay pa rin sila. Dahil sinunod nila yung ipinayo ko. Kaya sabi ko ay magpatawad. Alam mo, nung bumalik siya sa opisina, tinawagan siya ng United Nations at kinukuha siya sa isang mataas na posisyon sa population control at ibinigay yung pinakamataas na posisyon at malaking sweldo. Ay kung siya nagalit. Laging tandaan mo, mas maganda ang intensyon at layunin ng Diyos. Huwag mo makalain na ikay nagkasakit ay nakakalimutan ka na ng Diyos. Kailan may hindi umalis ang Diyos, tayo lang ang umalis sa Diyos. Pero kahit tayo layo ng layo sa Diyos, sunod ng sunod ang Diyos. Kaya ngayong umaga, nais kong ipaunawa sa iyo, gusto ng Diyos na ang katawan mo ay ibalik sa dating kalusugan. Ibig niya na ang iyong pananalapi ay higit kaysa iyong kakapusan. Nais niya na ikailagay sa pinakamagandang pedestal ng lahat ng kanyang kabutihan. Pero meron kang gagawin, you are a priest. Tanong, are you praying for me daily? Ayun, tatlo yung yes. Purihin ng Panginoon. Kailangan idinadalangin ninyo ang inyong pastor dahil ang mga ngaral na inyong uupuan ay dadaloy ang iyong dalangin sa kaniyang bibig. Amen? Huwag mo akong hahatulan. Pangit naman ang pastor namin. Hindi bale, pero nais kong ipaunawa sa iyo, makita mo na ang kapangitan ko para makita mo ang kagandahan ng Panginoong Hesukristo at humanga tayong lahat ay sa kaniyang kaluwalhatian. Amen!
Marami akong kapintasan, pero ang dinadala ko'y walang kapintasan at hayaan natin yung walang kapintasang Hesukristo ang ating pag-ukulan ng papuri at pagsamba. In the mighty precious name of Jesus. Ang sabi ng isang mataas sa gawain ng Panginoon, sabi sa aming mga anak, ang inyong daddy, tama-tama ang edad. Paano naging tama ang edad? Ay matanda na ang kanilang daddy. Ipinaliwanag niya. Ang daddy ninyo nakakaabot sa mas matatanda. At ang daddy ninyo nakakaabot sa mga bata. Tama-tama ang kanyang edad. E nais ko pong ipaunawa sa inyo na tayo ay sama-sama dahil tama ang ating edad. Amen. Hallelujah. Kaya nga, unawain mong mabuti ang isang simbahan na halong matanda at mga bata ay maunlad at malusog na simbahan. Tingnan mo, napakarami dun sa children's ministry dun sa likod. Tingnan mo at maraming mga kabataan dito. Mga kabataan, kayo ay uunlad at kayo ay magiging number 1 sa inyong chosen field, pero unahin ninyo ang Diyos. At kayong matanda, kayo ay meron pa ring achievement na itinakda ang Diyos. And that will be great achievement para maipatutuo mo sa mga bata na ang Diyos natin tapat, na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Iangat ka ng Diyos. But you have one responsibility. Pray for your pastor. Pray for your family. That is the essential duty of a priest. It is someone who mediate between God and people. Dinadalangin mo ba ang iyong mga kapitbahay? So, ang mga kapitbahay namin ay sa kapapanalangin namin, ngayon na apaw na ang sasakyan, mayroon na 3 sa loob, may 2 pa sa labas. Because dinadalangin namin. Dahil pag ang iyong kapitbahay dinadalangin mo, ang mga kapitbahay namin, mas malalaki ang bahay at ako'y masaya. Dahil pag dumating ang malakas na hangin, hindi kami tinatamaan dahil mataas yung kanilang bahay. And I am enjoying dahil sila malalaki ang bahay. Amen? Hindi ko kaiinggitan yon dahil yun ay bunga ng aking pananalangin. Nananalangin kami na maging maunlad dahil pag maunlad ang kapitbahay mo, walang shabu. Hello? Nasa iyo ang kaunlaran. Meron akong idinalangin kapitbahay na talagang durog na durog lagi sa droga. At one time, ay dinala siya sa police headquarter at siya ay nakaposas at siya ay talagang pawis na pawis. At ipinatawag ako, dahil kapitbahay ako, linapitan ko, pinunasan ko ng aking panyo yung kanyang pawis na ulo. Iniiwas niya. At ang sabi niya, wag po, Brother Greg, hindi po ako karapat dapat. Pero pinunasan ko pa rin siya. You know what? Siya po ang isa na sa maunlad na entrepreneur sa California. Meron siyang limousine business at napakalaki ng bahay niya as mansion. Hindi ko lang narating, pero pwede kong marating uli. Dahil 10 years pa ang bisang. Kaya nga, nais kong iyong maintindihan, ikaw ay saserdote. Pag may nakita kang mali, pray and mediate. Amen? Manalangin ka agad at iyong. Kaya pag merong mga magagaling sa pagpapatakbo ng sasakyan na napakatutulin, sabi ko, Panginoon, kawawa itong mga ito. Dahil wala ka pong makukuha sa tulin ng takbo. Kaya hawakan mo ang kanilang mga binti at alisin mo ang kayabangan sa kanilang ulo. So I am interceding. I am making an arrow of prayer dahil mapapahamak yung mga taong yun. Walang magaling po sa sasakyan. Dahil marami po ang tanga sa sasakyan. Nakukuha niyo po, pag ang tulin halimbawa na nagmamaneho ay 140 at meron namang ang takbo ay 80 at pumasok doon sa tinatakbuhan ng 140, ano ang mangyayari? Salpok. So as a priest, I am interceding na lahat ng motorista, lalo na yung makakasabay ko, ay pagpalain ng Diyos. So ako nagmamadali kanina at mabilis ang dating ko dahil kailangan, nakita siguro ng mga aser kanina, abay sinabayan ako nung galing dito sa gasolinahan, pinatulin. Ay paano ako kakanan? Ay mabilis ang aking dating. Salamat na lang at sa Jesucristo ang may control sa manibela. At naipasok ko uli, nakapagpreno ako at naipasok ko sa parking. Yan nais kong
unawain mong mabuti. Do not get out of your house without first being filled with the power of the Holy Spirit. Kailangan hingin mo lagi ang kapuspusan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at laging ikaw ay mananariwa at mananagana. Ang pangalawa po, you are a reconciliator. Ikaw po ay peacemaker. Abay, huwag mo pag-aawayin ang iyong mga kapatid. Nako, alam mo, yung kapatid natin yan, talagang ganyan yan. Huwag po. Be a go-between, be a peacemaker. Reconciliator. Ano po ang reconciliator? Na iyong pagsasabihan yung nag-aaway, huwag ka nang mainggit, huwag ka nang magalit, huwag ka nang mainis, dahil tayo ay tumawag sa Panginoon and God will restore your fortune. God will restore the things that was lost. Sa 2 Corinthians 5:19, so you are a priest, then number 2, you are a reconciliator. At ano po ang sabi rito? Ang sabi po rito, to wit thou that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. So what is the word of reconciliation? Na sila'y iniibig ng Diyos, na sila'y tinubos ng Panginoong Hesukristo, na sila, kahit ano ang kanilang kasamaan, kahit ano ang kanilang kasalanan, tell them that they are loved. Yun lang ang gawain ni Mother Teresa. Sabihan lang ang mga namamatay na Bombay sa kalsada ng Bombay na sasabihin niya, Jesus loves you. At mamamatay yung taong nakangiti because they now understand that there is God who loves. Kaya nga, ikaw at ako as reconciliator, tell those people that they are loved. To wit that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Nasasabihin natin, si Jesucristo ang nagbata. He was wounded for our trespasses. He was bruised for our iniquities. And the peace has He taken, so that by His stripes, you are healed. Amen? So, pag may sakit, sabihin mo, tanggapin mo si Jesucristo, and by His stripes, you are healed. Amen? That is the word of reconciliation. Reconciliation means that you will tell them of the restoration of things that was lost. In bankruptcy, sabihin mo, ibabalik ng Diyos yung lahat ng nawala sa iyo, sevenfold. Sa verse 20, Now then, we are ambassadors. So reconciliator, then ambassador for Christ. As though God did beseech you by us, we pray, you in Christ's stead, be ye reconciled to God. So idadalangin mo sila na sila ay manumbalik sa Diyos. That is the work of an ambassador, to reconcile people back to God. Amen? Kaya ang sasabihin mo, huwag mo sasabihin, ako, marami ang papuntang impyernong katulad mo, kabilang ka roon. Pag nag-rapture, tatatakan ka ng Antikristo. That is a false teaching. Ang iyong ituturo ay iniibig ka ng Diyos. Amen? Kapag ikay tinatakot sa hinaharap, hindi yun tamang pagtuturo. Pag hindi mo ipinamigay itong rosas na ibinibigay ko sa iyo, 12 kayong binigyan ko. Nakita ninyo yung chain nung araw? Ibigay mo itong 12 ito dahil pag hindi mo ibinigay, mapapasumpa ka. Awan kung natatandaan ng mga bata, ay ganun ang ginagawa ng iba sa paraan din ng maling turo. Tatatakan kayo. Sinong nagsabi na ang simbahan nasa panahon ng Antikristo? Wala ang simbahan sa panahon ng Antikristo. Ang matitira ay silang wala kay Kristo. Kaya siguraduhin mo ngayon na kay Kristo ka, at pagdating ng Antikristo, sila na lang ang magniniig at magsasama-sama. Dahil ang Antikristo, napakaliwanag, buhay na ngayon yun, pero yung pinunong Antikristo ipahahayag. Ang Antikristo ay ang bawat taong hindi tinatanggap na si Jesucristo ay Diyos. Sila ang mga Antikristo. Hello? The Antichrist is here. Sapagkat, laging tandaan po natin yung word na anti, for and against ang meaning. Magpapakitang siya ay Kristo, first 3.5 years, mabait siya. After 3.5 years, ipakikita niya yung kanyang kabagsikan.
So, for and against Christ. Sa simula mag-a-announce siya na siya ang Jesucristo ng Davao. At pagkatapos na ang tao'y nalinlang na niya, sa kanya sisirain yung lahat ng tao. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, you are a priest. Intercede for everybody. Another, you are reconciliator. Tell them that everything lost will be restored 7 times. Amen? So, ibabalik ng diablo yung kanyang lahat ng ninakaw dahil tayo na kay Kristo na. At ito ang tandaan mo, hindi ka maghihikahos. Maghihirap ang buong daigdig pero hindi ikaw. Ikaw, tandaan po natin, yun pong snatching away of the saints, not in frailties, not in weakness. Yung pagdagit, yung pupunta sa langit, in glory, triumphant ang simbahan. Ang simbahan ay glorious, triumphant, and victorious. Hindi po yung lugmok lagi. Ikaw at ako'y iangat ng Diyos patungo sa ulap, sapagkat ang makakatagpo natin, Jesus Christ who is more than conqueror. Jesus Christ who prevailed in all odds and all tests and trials. Jesus Christ who penetrates the stronghold of Satan. At yun lamang mga nasa ganong kaugalian at pagkatulad kay Jesucristo, yun po ang lilipad up and away hanggang po dun sa ulap. Glorious and triumphant. Amen. Tapos na ang kakapusan, tapos na ang kakulangan, tapos na ang mga sakit at karamdaman. Umpisahan mo yan, kapatid. You have the power, you have the authority to declare a supernatural health and wealth to come forth into your life. Amen. So again, you are a priest. Do it. You are a reconciliator. Do it. And God will send you as ambassador to Bahrain. Ambassador to Hanoi. Amen. And as an ambassador, sasabihin mo sa kanila na si Jesucristo ay Panginoon. Ayaw ko po, pero ako po ay masaya nung ako'y nasa Ho Chi Minh at Hanoi. Kahalubilo ko ang mga Vietnamese, mahal na mahal nila ako. You know why? Because I have Jesus Christ. So, ipinakikita ko sa kanila na sila'y mahal ng Panginoon. Kaya, hindi naman pangkaraniwan tao yung sumalo sa amin doon. 4 na grado lang yung bahay na pinagdadausan namin ng Bible School. At sabi nung pastor, mag-graduation na po tayo, pastor, ng Sabado. Sabi ko, akala ko linggo ang ating schedule, Sabado po. Pakiramdam ko po yung Sabado. Dahil nung araw ng linggo, dumating ang authorities at huhulihin lahat yung nandun sa itaas. Pero wala na, nagsiuwi na sa lalawigan. Kaya nais ko pong ipaunawa sa iyo, be reconciled to God and be a reconciliator and be His ambassador. Amen? So, kailangan maghanda ka na. Kailangan ikaw ay magkaroon na ng passport for 10 years para pag sinabi ng Panginoon, go to Israel, pumunta ka agad sa Israel kahit wala kang budget. Amen. Hindi ko kayo ipapahamak. Dahil yung lahat ng bansang napuntahan ko, wala akong budget. Pero pag sinunod mo ang Diyos, magkaka-budget. Amen. Hallelujah. Sundin mo ang Diyos pag may ipinagagawa ang Diyos sa iyo. Pag sinabi ng Diyos, puntahan mo ang iyong asawa. Ay, galit po, pastor. Puntahan mo at iyong akapit, halikan mo ng lips to lips. Pero yung iba sa inyo wala na, nakalibing na eh. Pero pwedeng yung kanyang... Pero hindi po, ito ang paraan. Amen? Kailangang pag-ibayuhin mo ang pag-ibig ng Diyos. At ito ang sasabihin ko sa inyo, laging panalo ang nagmamahal. Laging talo ang pikon. Hallelujah! Kaya ikaw bilang saserdote, ikaw bilang reconciliator, ikaw bilang ambassador. May pangatlo kang gawain. Tahimik. Basahin natin ang 21. You are the righteousness of God in Jesus Christ. Ikaw ang katwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang ikatlo pong gawain natin, we are witnesses. Sa Matthew 24:14, may babala po doon. Ano po ang babala? Sabay-sabay, basahin natin. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness
unto all nations, and then shall the end, pag naipangaral. At ang huling mga ngaral ng Ebanghelyo, hindi po ang simbahan ang magtatapos nito. Ang mga ngaral ng Ebanghelyo ay yung 144,000 Jews na walang karanasan sa babae, walang karanasan sa anuman, mga puro at dalisay na mga ebanghelista, 144,000, 12,000 each tribe of 12 tribes. At sila mga ngaral nito. Pero tayo, wala na sa panahong yon. Amen? Tayo ay nasa ulap na. Pero sino ang makakarating sa ulap? Tanungin mo ang iyong katabi, mahal mo ba ang tatay at nanay mo? Binibili mo ba ng pasalubong ang tatay at nanay mo pag ikay umuuwi ng lalawigan? At kung patay na, dinadalhan mo ba ng bulaklak ang kanyang pansyon? O kaya pinaganda mo ba ang kanyang pansyon? Hello? Ay patay na, pastor, kahit na, pagandahin mo, sapagkat yung magiging buhay na patutuo sa mga katabing pansyon na ang kanyang pansyon ay may nagmamahal. Amen? Ba't ba nauwi tayo sa pansyon? So, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So you are a priest. You are a reconciliator, and at the same time, an ambassador, and then thirdly, you are a witness. And who is a witness? Siya pong nagkaroon ng personal na pagkakita. Nakita mo ba ang Panginoong Hesukristo? Oh, sasabihin mo, hindi kami kasama ng Panginoon. Nais kong ipaunawa sa iyo, whatsoever you do to the least of thy brother, that you have done unto me. Sino si Kristo? Si Kristo ay yung mga walang pera. Si Kristo ay nandun sa mga mahihirap. Si Kristo ay nandun sa mga may sakit na walang pampagamot. And you are here. Damayan ang mga may sakit, pagalingin ang mga may sakit, tulungan ang mahirap. At ito ang sasabihin ko sa iyo, if you are so generous enough and so you always give care. Ito ang sasabihin ko sa inyo, hindi ka mawawala ng budget at ang iyong mga anak ay pauunlarin ng Diyos hanggang sa kaapu-apuhan mo. Sila'y magiging scholar at walang gagastusin ni 5. Nangyayari ba yan sa iyo, pastor? Nangyayari sa aming mga apo. May nagbabayad ng kanilang mga tuition. Hindi sa pangkaraniwang paaralan. Kaya nais kong asikasuhin mong mabuti ang iyong pananagutan. Sabihin mo sa iyong katabi, you are a priest. You are a reconciliator and an ambassador. You are a witness. Hallelujah. Kaya pag-ibayuhin mo yan, dahil ang sabi sa verse 13, ano ang sabi ron? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. At silang magpapatuloy sa kanyang papel, saserdote. Ano ang pangalawa? Reconciliator, ambassador. And then ano ang pangatlo? Witnesses. At laging tandaan mo, pag ginagawa mo yan tatlong yan, ikagugulat mo, dadaan ang bagyo, pero hindi ka masasalanta. Kakalat ang epidemya ng salot, pero iiwas sa iyo ang salot. Why? Because you are performing your duties and obligation as priest, reconciliator, ambassador, and as witness. O Diyos sa aming Ama, dakila at napakabuti mo dahil ikaw ang nagtuturo sa akin upang maituro ko sa kanila. Pagpalain mo ang bawat isa at sa pagtupad nila, tapos na ang kakapusan, tapos na ang sakit at karamdaman, at tuloy na ang kaginhawahan. At bawat isa ay bigyan mo ng hanap buhay. Ang papunta sa ibang bansa, bigyan mo ng visa. At bigyan ng hanap buhay ang bawat isa. Paunlarin mo ang munting tindahan ay gawin mong grocery. At ang mga umpisa nilang maliliit na negosyo sa pagtatapat sa iyo, gawin mong malalaking negosyo. At ang lahat ng mga kapatiran, maging ang mga kabataan, gawin mo mga first honor sa pag-aaral ng aming mga anak at apo. At hayaan mo ang mga kabataan ay ilagay mo sa matataas na posisyon at bigyan mo ng kakaibang karunungan na higit kaysa mga supervisor nila. O Diyos, salamat sa iyo ang kaluwalhatian, parangal at papuri sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po'y napakabuti. Ang Greg Durante Ministries ay nangangailangan ng pinansyal na suporta sa mga partners na katulad po ninyo.
upang maihatid at mas mapalawak ang makapakinig ng mabuting balita. Kaya sa inyong kaloob na 1,000 pesos, bilang pasasalamat kayo po ay aming padadalhan ng Prosperity Purse. Kaya ang inyo pong ambag ay malaki ang magagawa sapagkat bawat isang kaluluwa na makakarinig ng mabuting balita ay mapapagpala, makakalaya at makakaranas ng biyaya ng ating Panginoon. Muli, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon.